So, moment of truth na tayo dito sa ating setup na AP mode para sa ating 5v5. So, connect na tayo. Unahin natin yung ka-ITP Wi-Fi 2.4. So mga ka-IT, welcome dito sa ating panibagong video. So bago tayo magpatuloy ay isa mo ng pagbati sa ating lahat, no? Happy New Year. Nawa ay masaya, maligaya, mapagpala, no? At punong-puno ng pag-asa and of course, income sa ating Piso Wi-Fi ang darating na taon. Ayan, so ang video natin ngayon ay abot na naman sa ating 5v5. Pero this time ay hindi ito VLAN setup, no? Kasi mayroon na tayong video para sa VLAN setup. So this time, ang gagawin natin ay AP mode. Okay? AP mode tayo ngayon sa ating 5v5 kasi merong nagtanong sa atin kung paano nga ba gawing AP only, no? Yung ating 5v5. So yan ang ating gagawin, no? And of course, meron tayo ditong TP-Link EAP110. So yan, itatry natin yan na i-connect dito sa ating 5v5 as additional AP. Alright, so meron tayo ditong simple kit. Yan ang ating gagamitin. Okay, so start na tayo. So first ay, of course, buksan muna natin yung ating Wi-Fi settings para makakonect tayo dito sa ating 5v5. Okay, so open ko lang. Ayan, so mostly, no, sa mga 5v5 natin nabibili ay wireless net yung kanyang SSID, no, yung default. So sa mga nagtatanong pala dyan sa atin, no, sa comment section ng ating video kung ano nga ba yung password itong wireless net. So depende yan mga ka-IT kung ano yung password na nilagay, no, ng pinagbilhan ninyo ng 5v5. Okay, so sa akin wireless net din ang SSID nito. So baka kung sakali ay parehas tayo, so yung password nito, connect muna tayo dyan. Yung password nito ay 8 letter E na maliliit lahat. Okay, so letter E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So show password tayo para makita natin. So yan ang password mga ka-IT, 8 letter E. Okay, so connect tayo. Okay, so yan, connecting to, ayun, so connected na tayo. Yan, so sa mga nagtatanong dyan, no, baka sakali parehas lang tayo. So yan, 8 letter A yung password natin. So pag lumabas pala ito mga ka-IT, pindutin lang natin yung connect. Yan, so dito sa ating connection, no, connected na tayo sa wireless net. So long press lang natin yan. And then modify network. Yan. And then click natin yung show advanced options. And then dito sa IP settings, so depende kung ano yung lumalabas dyan sa inyong cellphone. So sa akin ito siya. Yung IP settings, click natin. And then pag lumabas to, mayroon ditong dynamic at saka static. Piliin natin yung static. Ayan. And then dito sa IP address, mag-input lang tayo ng IP address, no, na same subnet ng ating 5v5. So ito ay automatic na nagkaroon. So ito tama to. So yung IP address na nandito ay 192.168.100.3. Tapos yung gateway naman, ito yung ating IP address ng ating 5v5. So 192.168.100.1. Okay, so dito sa DNS, kung wala dyan, ay lagyan nyo na lang, no? Pwede dyan 8.8.8.8 at pwede rin yung IP ng ating 5v5. So ito hindi ko na nilagyan yan, automatic na nagkaroon o nag-connect tayo. Okay, so after that, click natin yung save. Okay, so na-disconnect tayo. So ang gagawin natin dyan, connect lang tayo ulit. Then, yan, pindutin natin yung connect. Alright, so connected na tayo ulit sa ating wireless net. Then after this mga ka-IT, buksan natin yung ating Google Chrome. Ayan, open natin yung ating Google Chrome. And then dito sa taas, no, sa my address bar, i-type natin dyan yung default IP ng 5v5. 192.168.100, ayan, .1. Okay. Then, go lang natin. Whoop. Yan. Okay, so ito na yung login page ng ating
5v5. So, dito sa username, type natin dyan, telecom admin. Kunan natin ng video yung ating kamay sa pagtatype para makita natin. Telecom admin. Okay, so lapit natin. Yan, telecom admin. Okay, and then sa password, baliktarin lang natin yung telecom admin. Admin telecom. Okay. Yan. Then, click natin yung login para maka-login na tayo. Alright, so ito na yung setup process ng ating 5v5. So ito ay hindi pa ito na setup, no? Yung ating 5v5. Kaya ito yung ating nakikita dito. So, click lang natin yung exit. Alright, so ito na yung pinaka homepage, no, ng ating 5v5. So, lapit natin para makita natin. Okay. So, ang gagawin natin, check muna natin pala yung ating system information. So, itong 5v5 natin ay naka GPON, no, terminal. Alright, so pwede ito sa ipon din. And then, ang gagawin natin, click natin yung system settings, ito. Click natin yan. Okay, then automatic na lalabas dito yung one configuration. Alright, so zoom out natin, no? Zoom in pala para makita natin. Yan, 1. At ito na yung kanyang configuration. So, ang gagawin natin, click natin yung new. And then, enable 1, dapat naka-check yan. And then, dito sa encapsulation mode, IPOE lang yung piliin natin. And then, protocol type, IPv4. Then, dito sa one mode, piliin natin yung bridge 1. Okay. And then, itong enable VLAN, ito. So, tanggalin natin yung check kasi hindi tayo mag-VLAN. So, AP mode lang tayo. So, tanggalin natin yan. Okay, then, apply natin. Okay. So, zoom out natin para makita natin. Ayan. Okay, so tapos na tayo sa one configuration. Next, punta tayo sa ating LAN. Tignan yung LAN. And then, dito, i-check natin yung LAN 2, LAN 3, tsaka LAN 4. Okay, so dyan tayo kukonect ng ating additional access point. Alright, once again, additional access point yung ating i-connect dito. So, yung LAN 1, hindi natin yan i-click kasi yun yung ating gagawing upstream port na maya para sa ating OPI. So, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Okay, then apply natin. Okay, so ayos na. So, balik tayo, no, sa ating 1. Ito. Okay, zoom out ko lang para makita. Ayan. Then, click natin yung ating ginawang 1 dyan. Yan. And then, dito sa binding options, i-click natin yung LAN 2, LAN 3, LAN 4 para ma-activate na. And then, dito sa ating SSID, click natin yung SSID 1 and then SSID 5. Okay, so SSID 1, yan yung para sa ating 2.4 and then SSID 5 para yan sa ating 5G. Okay, then apply lang natin. Yan. Okay, so processing. Please wait. Okay, so tapos na. So after this, mga ka-IT, balik na naman tayo sa ating LAN. Ito. Then, dito tayo sa LAN host. Click natin yung LAN host. Okay. Right, so dito ay i-uncheck natin yung enable secondary address. Uncheck natin, then apply. Right, so sana masundan natin, no? Ayan, tapos na. Then after this, click natin yung DHCP server. So dito sa DHCP server, i-uncheck natin itong tatlo. Primary DHCP, enable DHCP relay, tsaka yung enable option 125, i-uncheck natin yan. Tanggalin natin. And then, i-apply natin. Eto. Yan. So, tapos na. After that, ay punta na tayo sa ating WLAN. So, gagawa na tayo ng ating
SSID para sa ating 5v5. Okay, so click natin yung WLAN. And then unahin natin yung ating 2.4. Okay, so yan na yan. Naka 2.4 na tayo. So dito sa ating SSID, wireless net yung nakalagay. So palitan muna natin, no? Para ma-recognize natin namaya sa ating testing. So ito ay gagawin ko lang muna. Lagyan ko lang muna ng ka-IT Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi. So gawin ko siyang 2.4 para malaman talaga natin kung saan tayo kukonek or nakakonek. Okay, then dito sa authentication mode, tanggalin natin yan. Piliin natin yung open. Ito sa taas. Ayan, tapos dito sa encryption mode, so automatic nakanan na siya. Alright, so apply natin. Okay, so na-disconnect na ako mga ka-IT kasi iniba ko na yung SSID na 2.4. So reconnect lang muna ako. So ito na siya, yung 2.4, no, na SSID. Yung 5G ay hindi ko pa napalitan. So connect ako ulit dyan, no, sa ka-IT Piso Wi-Fi 2.4. Yan yung wireless net kanina na pinalitan na natin ngayon ng ka-IT Piso Wi-Fi 2.4. Okay, so connected na ulit ako. And then, open ko lang ulit yung ating Google Chrome. So, i-refresh ko lang to, no? Pag lumabas to ulit, click natin yung connect. So, i-refresh ko lang to yung page kasi nga na-disconnect tayo nito kanina. Okay, so yan na, nag-load na ulit. Ayun, so, andito ulit tayo sa homepage ng ating 5v5. So, ang gagawin natin, click tayo ulit sa Advanced. And then, punta tayo sa ating WLAN kasi yung papalitan natin ay yung 5G na, no? Yung 5G basic natin. So, kanina dito tayo at ito na yung SSID niya, 2.4. So, now, doon naman tayo sa ating 5G basic network. And then, itong wireless net 5G, palitan ko lang dyan. Tanggalin ko lang yung wireless net, palitan ko ng ka-IT. Piso Wi-Fi. Oops. Yan. Lagyan ko siya ng 5G para ma-recognize natin kung saan tayo nakakonect. Then dito ulit sa authentication mode, gawin natin siyang open. And then apply. Okay, so lastly mga ka-IT, punta tayo sa ating maintenance diagnostic. And then, hanapin natin yung upstream port. Ito. Click natin yan. And then, ito na yung lalabas. Yan. Right? So, dito sa upstream port, dito na tayo pipili ngayon, no? Ng port kung saan natin i-connect yung ating OPI. Okay? So, currently, naka-optical siya. So, ito ay para sa fiber options, no? So, ito ay click natin yung optical. Yan. And then, piliin natin yung LAN 1. Okay? Kasi yung LAN 2, LAN 3, LAN 4 ay para na yan sa mga additional AP natin. So, LAN 1 tayo. And then, apply natin. So, pag click natin yung OK dyan, no? Apply OK, ay magre-restart itong ating 5v5. So, once na nag-restart na yan, ibig sabihin ay okay na yung ating configuration. So, okay natin to. Yan. So, magre-restart yung ating 5v5. At ito sa ating cellphone ay of course mawawalan tayo ng connection. Ayun. So, nag-off na ang kanyang loss, no? At saka yung WLAN. So, dito sa ating cellphone, wala na tayong connection. So, antayin na lang natin na mag-up ulit yung ating 5v5. So, habang nag-boot up, no, yung ating 5v5, ay i-open ko na itong ating Piso Wi-Fi kit. So, ayan. Okay na. Meron ng light ang kanyang WLAN. So, ready na yung ating 5v5. So, ito, i-power up ko lang. Okay. Saksak ko lang dito sa ating outlet extension. Yan. Okay. So, yan. Nag-power up na. Ilipat natin to sa likod yung ating 5v5. Yan.
Then, zoom natin itong konti. Oops. Okay. So, may power delay ito na 1 minute. So, i-on ko na lang, no? Para hindi na tayo mag-antay. Okay. So, yan. Mayroong power. Nag-power ang ating OPI. So, now mga ka-IT, gawin natin, kukonect na tayo dito, no? Sa ating 5v5. Okay. From here sa ating LAN 1, no? Yung ating upstream port. LAN 1. Okay, so dito natin i-connect yung ating cable papunta doon sa ating USB to LAN, no? So yung ating USB to LAN, of course, connected dyan sa ating OPI. Okay, so from USB to LAN once again, papunta dito sa ating LAN 1. Okay, ng ating 5v5. So connect lang tayo. Meron tayong cables. Okay, so once again, LAN 1, no? So, binaliktad ko lang yung ating 5v5. So, LAN 1, connect tayo dyan. Okay. And then, yung kabilang dulo, dito yan sa ating USB to LAN. Op. So, yun, umilaw. At blinking ang ating USB to LAN. Yun, no? So, ibig sabihin, mayroong connection papunta sa ating OPI board. Ayan. Okay, so lipat natin yung ating cellphone. So, open ko lang, no, yung ating Wi-Fi settings para i-test na natin yung ating ginawa. Okay, so dito mga ka-IT ay meron na tayong SSID, no? Ka-IT Peace Wi-Fi 5G and meron tayong ka-IT Peace Wi-Fi 2.4. So, i-try natin yung dalawa na yan kung gagana ba. So, moment of truth na tayo dito sa ating setup na AP mode para sa ating 5v5. So, connect na tayo. Unahin natin yung ka-IT Peace Wi-Fi 2.4. Connect tayo dyan. Tingnan natin kung lalabas yung ating portal. Ayun, connected na. Ayun, oh. Hala. Lumabas mga ka-IT ng ating portal. So, working mga ka-IT, no? Ayan, lumabas ang ating portal. So, 2.4 pa lang tayo nakakonect ito. Aha. Alright, so next, itry naman natin yung 5G. Ayan, so try natin yung ating 5G. Ayun. Wow, lumabas din ang ating portal. So, gumana rin sa 5G mga ka-IT. Ayos na ayos. So, this time, susubukan naman natin, no, na magdagdag tayo ng AP. I-connect natin dito sa ating 5v5. So, ito maganda to, no, kasi itong additional AP ay pwede natin i-deploy ng medyo malayo. Tapos, itong 5v5 ay pwede natin gawing indoor, no? Yan, so indoor AP, tsaka meron tayong outdoor AP. Okay, susubukan natin kung gagana. Yan, so, i-power up ko lang muna pala itong ating TP-Link. Yan, tignan natin. Oops, sa kabila. Okay, so nag-power on na. And then, ang kanyang cable, no, sa kanyang LAN port. Tingnan natin dito yung ating LAN. Ito, kanyang LAN. And connect natin yan sa ating 5v5. Ang kanyang dulo. So, connect natin sa ating LAN 2. Pwede rin yan sa ating LAN 3. At pwede rin sa ating LAN 4. Yan. So, LAN 1, ito yung ating OPI. LAN 2, ito yung ating additional AP. Yung ating TP-Link EAP110. So, dito sa aking cellphone, back ko lang muna to. So, yung SSID pala ng ating TP-Link, nilagay ko dyan ay ka-IT Peace Wi-Fi TP-Link. No? Kukonect na naman tayo sa ating TP-Link para malaman natin kung gagana ba sa ating additional AP. Okay? So, try natin. Ayun! So, lumabas din ang ating portal, mga ka-IT. Yan ang ating TP-Link. So, dito tayo nakakonect sa ating TP-Link. So, gumana lahat.
working lahat mga ka-IT. Ayan, so nag-test tayo sa 2.4, no? Sa ating 5v5 at 5G ay gumana. Okay, nag-pull up ang ating portal. So ngayon, dito tayo sa ating TP-Link. So parehas din na nag-pull up ang ating portal. So working ang ating setup na AP mode para sa ating 5v5. Alright, so sa mga nag-PM sa atin at nagtanong, so ito na yung ating sagot, no? So working mga ka-IT. So sa mga karagdagang katanungan dyan ay pakicomment na lang dito sa ating video, no? Sa mga suggestions dyan, so comment na lang tayo mga ka-IT. So sa mga nais pala umorder dyan, no, ng Piso Wi-Fi window machine ay available sa atin. Meron tayong iba't ibang packages ng ating Piso Wi-Fi window machine. Okay, so PM lang kayo mga ka-IT para sa inyong mga inquiry. So sa mga hindi pa pala dyan, subscribe dito sa ating channel, huwag na kayong mahiya mga ka-IT, pindutin nyo na yung like and subscribe button. Ayan, so maraming salamat